everyone. Our main topic for today is basic first aid knowledge for security guards. Hello, hi mga kayay, katropa at ka-59. Napakaganda at very interesting po ang topic natin pag-uusapan. Ito po ay tungkol sa pangunahing kaalaman sa pangunang lunas para sa mga security guard. Security guard plays a vital role in ensuring the safety and well-being of everyone on the premises. Ang mga security guard ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng kaligtasan at kagalingan ng lahat ng tao sa kanilang lugar. They should be trained in basic first aid to readily respond swiftly and effectively to medical emergencies. Dapat silang sanayin sa mga pangunahing pangunang lunas upang handang tumugon ng mabilis at epektibo sa mga medical na emergency. Kaya kapit lang po at huwag kayong bibitaw hanggang sa matapos at maunawaan natin ang ating topic tungkol sa basic first aid knowledge for security guards. By the way, this is your information servant, blogger, and educator, none other than Papa Dudes, also known as Kuya Mano. Kaya manatiling nakatutok at tapusin ang buong video ito para sa panibagong dagdag kaalaman na ating matututunan sa araling ito. Makisuyo din po pala na paki-share ang video ito para sa mga kakilala po natin na mga ka-59. Maraming pong salamat. And as usual, I would like to welcome everyone to my YouTube channel, Extreme FYI Vlogs. Kung bago at ngayon nyo palang nasusubaybayan ang aking channel, baka pwede naman po at sana po pakiclick ang subscribe button at notification bell na nasa ilalim ng video ito para masundan ang mga bago at fresh vlogs na aking gagawin. Salamat po! A few moments later. Definition of first aid. Kahulugan ng pangunang lunas. First aid is the immediate care given to someone who is injured or suddenly becomes ill, before professional medical help arrives. Ang pangunang lunas ay ang kagyat na pangangalaga na ibinibigay sa isang tao na nasaktan o biglang naging may sakit bago dumating ang profesional na tulong medikal. First aid is a bridge that fills the gap between the victim and the physician. Ang pangunang lunas ay isang tulay na nagdudugtong sa pagitan ng biktima at ng manggagamot. It involves providing initial help to stabilize the person's condition, alleviate pain, and prevent further harm. Kabilang dito ang pagbibigay ng paunang tulong upang patatagin ang kalagayan ng tao, pagaanin ang sakit at maiwasan ang karagdagang pinsala. First aid aims to preserve life, prevent the condition from worsening, and promote recovery. Layunin ng pangunang lunas na mapanatili ang buhay, pigilan ang kondisyon mula sa paglala at isulong ang paggaling. Essential first aid skills. Mahalagang kasanayan sa pangunang lunas. Security guards play a critical role in providing immediate assistance during medical emergencies. Gumaganap ang mga security guard ng isang kritikal na papel sa pagbibigay ng agarang tulong sa panahon ng emerhensyang medikal. Here are the essential first aid skills they must possess. Narito ang mga mahalagang pangunang lunas na mga kasanayan na dapat nilang tinataglay. Number 1. Recognizing life-threatening situations. Security guards should be trained to identify signs of emergencies such as choking, heart attacks, strokes, and allergic reactions. This includes recognizing symptoms like difficulty breathing, chest pain, confusion, and swelling. Pang-una, pagkilala sa mga nagbabanta sa buhay na sitwasyon.
Dapat sanayin ang mga security guard na kilalanin ang mga palatandaan ng mga emerhensya tulad ng pagkabulol, atake sa puso, stroke at mga reaksyong alerhiya. Kabilang dito ang pagkilala sa mga sintomas tulad ng kahirapan sa paghinga, pananakit ng dibdib, pagkalito at pamamaga. Number 2. CPR and AED usage. CPR or cardiopulmonary resuscitation. Guards must know how to perform chest compressions and rescue breaths for unresponsive individuals without a pulse. AED or automated external defibrillator. They should be trained to use AEDs to restore normal heart rhythms during cardiac arrest. Pangalawa, paggamit ng CPR at AED. CPR o cardiopulmonary resuscitation. Dapat alam ng mga gwardya kung paano magsagawa ng chest compression at rescue breaths para sa hindi tumutugon na mga individual na walang pulso. AED o automated external defibrillator. Dapat silang sanayin na gumamit ng mga AED upang maibalik ang mga normal na ritmo ng puso sa panahon kapag may inatake sa puso. Number 3. Wound care. Guards should be able to clean and dress cuts or abrasions to prevent infection. Techniques include applying direct pressure, elevating the injured area, and using tourniquets for severe bleeding. Pangatlo, pangangalaga sa sugat. Ang mga gwardya ay dapat na makapaglinis at makapagbenda ng mga hiwa o gasgas upang maiwasan ang impeksyon. Kasama sa mga pamamaraan ang paglalapat ng direktang presyon, pag-angat sa napinsalang bahagi at paggamit ng mga tourniquet para sa matinding pagdurugo. Number 4. Shock management. Recognizing symptoms of shock, rapid pulse, pale skin, confusion, and managing it by positioning the person appropriately and keeping them warm are crucial. Pang-apat, pamamahala ng pagkabigla. Pagkilala sa mga sintomas ng pagkabigla, mabilis na pulso, maputlang balat, pagkalito, at pamamahala nito sa pamamagitan ng pagpuposisyon ng tao nang naaangkop at pinapanatili ang mainit na kondisyon nila ay mahalaga. Number 5. Handling specific emergencies. Pang-5, pangangasiwa sa mga tukoy na emergency. Burns and scalds. Cooling the burn under running water and covering it with a clean dressing. Sunog at paso. Palamigin ang paso sa ilalim ng umaagos na tubig at takpan ito ng malinis na dressing. Fractures and sprains, keeping the person calm and immobile, applying ice packs, and using splints if available. Bali at pilay. Pagpapanatiling kalmado ang tao at hindi kumikibo, paglalagay ng mga ice pack at paggamit ng splints kung may magagamit. Choking and airway obstruction, performing the Heimlich maneuver for adults and children, and using back blows for infants. Nabulunan at nakabara sa daanan ng hangin. Pagsasagawa ng Heimlich maniobra para sa mga matatanda at bata at paggamit ng mga hampas sa likod para sa mga sanggol. Poisoning and allergic reactions. Identifying the substance,
contacting poison control, and using an epinephrine auto-injector if available. Mga reaksyon ng pagkalason at allergy. Pagkilala sa sangkap, pakikipag-ugnayan sa pagkontrol ng lason at paggamit ng epinephrine auto-injector kung may magagamit. Number 6. Scene management. Pang-anim, pamamahala ng pinangyarihan. Security guards should prioritize safety by securing the area, managing bystanders, and ensuring emergency responders have clear access to the casualty. Dapat unahin ng mga security guard ang kaligtasan sa pamamagitan ng pag-secure sa lugar, pamamahala sa mga bystanders at pagtiyak na ang mga emergency responder ay may malinaw na daraanan para sa biktima. Number 7. Communication and reporting. Pampito, komunikasyon at pag-uulat. Emergency services. Calling 911 or local emergency services, and providing accurate details about the incident, location, and casualties condition. Mga serbisyong pang-emergency. Pagtawag sa 911 o mga lokal na serbisyong pang-emerhensya at pagbibigay ng mga tumpak na detalye tungkol sa insidente, lokasyon at kondisyon ng nadisgrasya. Incident documentation, recording the time, date, observations, and treatment provided for follow-up actions. Dokumentasyon ng insidente. Pagtatala ng oras, petsa, mga obserbasyon at paggamot na ibinigay para sa mga follow-up na aksyon. Number 8. Legal compliance. Pangwalo, legal na pagsunod. Guards must understand consent, express or implied, and maintain confidentiality when administering first aid. They should also adhere to workplace policies and legal standards. Dapat na maunawaan ng mga gwardya ang pahintulot, ipinahayag o ipinahiwatig at panatilihin ang pagiging kompedensyal kapag nagbibigay ng pangunang lunas. Dapat din silang sumunod sa mga patakaran sa lugar ng trabaho at mga legal na pamantayan. By mastering these skills, security guards can effectively stabilize casualties and ensure better outcomes until professional medical help arrives. Sa pamamagitan ng pagkadalubhasa ng mga kasanayang ito, epektibong mapapatatag ng mga security guard ang mga casualty at masisiguro ang mas magandang resulta hanggang sa dumating ang profesional na tulong medikal. Government institution handling first aid training. Institusyon ng pamahalaan na nagsasagawa ng pagsasanay sa first aid. The best Philippine government entity to handle first aid training for security guards is the Department of Health. The DOH is responsible for health-related training programs, including those that focus on emergency response and first aid. They provide guidelines and accreditation for training providers to ensure that programs meet the necessary standards. Ang pinakamahusay na institusyon ng pamahalaan ng Pilipinas na nangangasiwa ng pagsasanay sa first aid para sa mga gwardya ay ang Department of Health. Ang DOH ay responsable para sa mga programa sa pagsasanay na may kaugnayan sa kalusugan, kabilang ang mga nakatuon sa pagtugon sa emerhensya at pangunang lunas. Nagbibigay sila ng mga alituntunin at akreditasyon para sa mga tagapagbigay ng pagsasanay upang matiyak na ang mga programa ay nakakatugon sa mga kinakailangang pamantayan. In addition to the DOH,
The Philippine Red Cross or PRC also plays a significant role in offering accredited first aid training programs, which are recognized across various sectors, including security. The PRC provides comprehensive courses that cover essential first aid skills and are tailored for different needs, including those of security personnel. Bukod sa DOH, malaki rin ang papel ng Philippine Red Cross sa pag-aalok ng mga akreditadong programa na first aid training na kinikilala sa iba't ibang sektor, kabilang ang seguridad. Ang PRC ay nagbibigay ng mga komprehensibong kurso na sumasaklaw sa mahalagang kasanayan sa first aid at iniakma para sa iba't ibang mga pangangailangan, kabilang ang mga tauhan ng seguridad. Moreover, the Technical Education and Skills Development Authority or TESDA is another relevant agency that offers vocational training, including first aid courses. TESDA accredited providers can deliver training that meets the standards set by the DOH and other regulatory bodies. Bukod dito, ang Technical Education and Skills Development Authority ay isa pang may katuturang ahensya na nag-aalok ng bokasyonal na pagsasanay, kabilang ang mga kurso sa pangunang lunas. Ang TESDA accredited providers ay maaaring maghatid ng pagsasanay na nakakatugon sa mga pamantayang itinakda ng DOH at iba pang kumakatawan sa regulasyon. To summarize, while the DOH is the primary agency overseeing health-related training, both the Philippine Red Cross and TESDA also provide valuable first aid training that is suitable for security guards. It is advisable for security companies to look for training programs accredited by these institutions to ensure compliance and quality training for their personnel. Bilang pagbubuod, habang ang DOH ang pangunahing ahensya na nangangasiwa sa pagsasanay na may kaugnayan sa kalusugan, kapwa ang Philippine Red Cross at TESDA ay nagbibigay din ng mahalagang pagsasanay sa first aid na angkop para sa mga security guard. Maipapayo para sa mga kumpanya ng seguridad na maghanap ng mga programa sa pagsasanay na kinikilala ng mga institusyon na ito upang matiyak ang pagsunod at kalidad ng pagsasanay para sa kanilang mga tauhan. Okay. Okidoki mga kayayay katropa at ka-59, dito na po nagwawakas ang ating talakayan o diskusyon tungkol sa ating paksa na may kinalaman sa basic first aid knowledge for security guards. Nais ko din pong samantalahin ang pagkakataong ito upang magpasalamat sa lahat ng ating mga kayayay katropa at ka-59 na tumatangkilik po sa aking YouTube channel na Extreme FYI Vlogs. Hanggang sa muli, ito po ang inyong Papa Dudes, also known as Kuya Manong, na nagsasabing ingat po kayong lahat, God bless you all, and thank you for watching. Bye-bye!